Good day sa ating mga future passers. Nandito na naman ako, Engineer Mark Joshua Yabut, para bigyan kayo ng mga math tips under 10 minutes. Nandito pa rin tayo sa ating topic na assorted questions. Ibig sabihin, iba't ibang tanong na maaaring lumabas sa inyong mga future eligibility exams. Okay, so wag na natin patagalin pa. Nandito na tayo sa ating third part. Kung hindi nyo pa napapanood yung ating second and first part, nandito lang naman din yan sa ating channel. And please make sure to check it out. Okay, so sige, wag na natin patagalin pa. Dito na tayo sa ating number 9. Okay. Jenny's dad is 5 times as old as her. If the difference of their ages is 28, how old is Jenny? Okay, so ito ay isang age problem. Ito yung karaniwan na problem na mahirap talagang solusyonan. Okay? Kasi age problem. Okay? Ngayon, para masagutan ito, bibigyan ko ulit kayo ng dalawang options. Okay? So sige, dun muna tayo sa unang option. Ang unang option kasi ay algebra type halos. Okay? So sige, sagutan natin. O, ito yung ating mga karakter ha. Si Jenny's dad, okay, yung dad, tsaka si Jenny. Okay, yan yung dalawang karakter natin. So, dahil dalawa yung karakter natin, lagyan lang natin sila ng mga variable or mga letter para ma-identify natin sila. Sabihin natin si Jenny, siya si X. Okay? Tapos, yung tatay naman niya, siya naman si Y. Okay. Di ba ang natutunan natin sa mga last videos na kapag ang tanong ay problem solving, maganda-ganda na tagalugin para at least magkaroon tayo ng idea. Ang tatay ni Jenny ay mas matanda ng 5 beses pa kaysa sa kanya. Kung pagmaminusin, okay, ang kanilang mga edad, dapat 28 ang maging sagot. Ang tanong, ilang taon na si Jenny? O sige, lagyan lang natin ng parang equation itong bawat sentences. Sige, Jenny's dad, o ito ha, Jenny's dad, yung tatay, is 5 times as old as her. Okay. So, yung tatay daw ni Jenny ay mas matanda daw ng 5 beses kaysa kay Jenny. So, ang ibig sabihin nun, yung edad ni Jenny na X, ita-times mo lang sa 5. Kaya 5X. Okay? Sa algebra kasi, kapag ang letter at ang number pinagdidikit, okay, or pinagtatabi, pinagmumultiply yun. Okay? Kaya ang sabi dito, yung edad daw ng tatay ni Jenny, na Y, okay, ay equal daw kapag ni 5 beses mo ang edad ni Jenny, which is X. Okay? So, Y equals 5 times X. Okay. Sige, dito naman tayo. Next naman tayo. So, tapos na tayo sa sentence na to. Kung pagmaminusin mo daw ang kanilang mga age, 28 ang lalabas. Okay. So, sige, try din natin yun. Minusin daw natin yung age nila. So, yung tatay minus si Jenny, dapat daw 28 ang lalabas. Okay. O ngayon, what's next? Okay. So, ganito lang yan. Ang gawin lang natin, dahil yung Y at ang 5X ay iisa lang naman yan, equal nga, di ba? Di ba, ibig sabihin pag equal, iisa. Okay? Dahil iisa lang naman yan, ang gawin na lang natin, ganito, no? Itong 5X na ka-equal lang din naman ni Y, ipasok na lang natin dito. Okay? Ipasok natin yan dyan para mamaya kapag aalisin na natin yung mga letter, X lang ang poproblemahin natin. Okay? Yan, pinoproblema talaga yung X na yan. Ngayon, o sige, palitan lang natin yan. So, yung Y, dahil iisa lang naman sila ni 5X, so yung 5X na lang ang ilagay natin. Sige. So, magiging 5X, pinalitan natin ha, minus X equals 28. O, ayan. Sige. O, next naman tayo. Anong next dyan? Kasi ang X, meron yan laging number na katabi. Hindi mo lang nakikita. Okay? At ang number na yun ay 1 piso. Okay? So, ganito, no? Dahil parang, sige nga, lagyan nga natin ng parang imaginary na ano, na 1. O, ayan ha. May imaginary na 1. O, sige, pero nandyan yan palagi. Ngayon, 5x minus 1x, ilang x? E di 4x. Sige, alisin na lang natin muna yung dots na yan. Okay? 5x minus
1x ay 4x. Sige, ilagay lang natin dito. 4x equals 28. Proceed naman tayo dito sa next. Next window. So, 4x equals 28. Okay. Diba sa algebra, para matanggal yung x, dinidivide natin yung both sides sa kung ano yung number yung katabi niya. So, divide mo lang sa 4. I-divide mo lang din ito sa 4. So, 4 divided by 4 ay mawawala na yan. And 28 divided by 4 ay magiging magkano? 7. Okay? Kaya ang ating sagot dito sa number 9 ay letter D, 7. O, diba? Yan ang approach kapag algebra way. Okay? Pero meron pang isang way para malaman yan. Okay? So, yan yung una. Alisin lang natin lahat. Kapag ayaw mo nung algebra way, mukhang nalilito ka sa mga numbers or letters, ganyan. Itong method na to, puro numbers lang. Sige, ang technique lang dito, kung sino yung huling character na binanggit, which is Jenny, ilalagay mo lang siya dito sa itaas. Okay? At yung ibang characters, gaya nung Jenny's dad, ilagay mo lang susunod lang. Okay? Ang gagawin po natin, assumption na naman. Assumption. Okay? Maghanap tayo sa choices ng maaaring maging sagot para lahat ng kondisyon na nasa tanong ay tumama. Okay? Sige. Gawin natin. Ganito. Ang tatay daw ni Jenny, okay, ay mas matanda ng 5 beses sa kanya. Okay? Ang una mo munang gagawin, okay, dahil nilagay mo na yung pangalan ni Jenny sa dulo, okay, maghahanap ka ngayon ng magandang choice na pwedeng ilagay sa age ni Jenny. 4 kaya? 5 kaya? 6 kaya? Or 7? Ay, alam naman natin yung sagot, ano? Okay? So, try muna natin yung hindi magiging sagot, which is yung letter C. Try lang natin, 6. How old is Jenny? Sabihin natin, letter C, 6. Okay. Ngayon, sagutan naman natin yung para sa kanyang tatay. Sige. Jenny's dad is 5 times as old as her. Yung edad daw ni Jenny na 6, yung ating inassume, i-times mo daw yan sa 5. Yun yung tatay niya. Ano ba ang 6 times 5? Ang 6 times 5 ay 30. Okay. Yan. Ilagay ko lang dito ha, times 5. Kasi yun ang sabi sa problem. Okay. Tapos, ang susunod na sentence, yung difference daw ng age nila ay 28. Sige. Pag minusin lang natin ito, ano ba ang 30 minus 6? Ang 30 minus 6 ay 24. Dapat 28. Hindi naman 28, yung 24. So, mali talaga ang letter C. Okay? So, proceed na tayo sa totoong sagot na nasagutan natin kanina, which is yung 7. Sige, try natin yun ha. Ulit lang naman. Ano ang magandang edad para kay Jenny? Okay, letter C, 7. Sige, ito. Ilagay mo lang sa tabi ng pangalan. And then, after mong mamili ng sa tingin mong sagot, dapat, kailangan masatisfy niya yung condition. Yung tatay daw ni Jenny, mas matanda ng 5 beses. Ano ba ang 5 beses ng 7? 35. Tama. Ngayon, pag pinag-minus mo naman daw yung age nila, 28. Sige. I-minus lang natin. 35 minus 7 ay 28. At nasatisfy niya yung condition na 28 nga siya. So, tama talaga ang letter D, 7. Okay? So, yan ang dalawang paraan natin para makapagsagot ng age problem. At akalain mo yun! Tapos na ang ating isang episode ng Math Tips Under 10 Minutes. Okay, nagkaroon na tayo ng isang problem. Pero I think na, and I hope na mas nalinawan kayo pagdating sa mga age problem. May dalawang paraan para sagutan ito. Once again, this is Engineer Mark Joshua Yabut, and I'll see you guys on the next video.